Magandang araw sa inyo mga kasabong and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logi Sisiw Academy. So, pag-usapan natin sa ngayon ang mindset ng isang breeder, mindset ng isang breeder para mag-champion. So, it's really important kasi napagdaanan natin 'yan. So, kung titingnan niyo parang all of a sudden parang sa isang iglap, nag-champion kagad ang mga manok natin. Although hindi ko naman claim ang championship. Ang kini-claim ko lang is tayo ang breeder ng mga manok na yon. So all of a sudden parang ang bilis. Saglit lang nanalo kagad, nag-champion kagad. So ang title sa World Slasher Cup is world title. World title na pinapangarap ng lahat ng karamihan ng breeders. So ang iba ilang dekada na hindi pa nakukuha. Lagi sumasali, hindi pa nakukuha. And kumbaga, ang iba naman nakapag-champion. So tayo naman, first time na sumali ng manok natin, nakuha natin solo champion. So kumbaga, I will discuss with you the journey behind. Kasi madaling makita, madaling sabihin na, uy, champion, ang galing. So akala natin yun na yun. But the pain, the heartbreaking stories behind the journey, kumbaga, this is very different. So, let me walk through with you the journey I had. So, hindi naman kaila sa inyong lahat. 4 years ago, nag-uumpisa pa lang ako mag-vlog. Hindi naman tayo kilala sa manok. So, nagbibigay lang tayo ng mga information na makakatulong sa pagmamanok. And all of a sudden, fast forward 4 years, nagawa ng manok natin na mag-champion na solo sa World Slasher Cup. So, paano nangyari yun? Paano nangyari yun? So, unang-una, yung first 2 years, ikwento ko sa inyo, yung first 2 years ng pagmamanok natin, tinawag dito sa lugar ko, sa Sorsogon City, tinawag na losing line ng mga manok ko. So, kahit magtanong-tanong kayo dito ng mga panahon na yun, 4 years ago, tinawag na losing line ng mga manok ko. So, kumbaga, bilang breeder, masakit para sa'yo. Masakit para sa'yo na maririnig sa ibang tao na parang kinukutsa ka, hinahamak ka, na sabihin sa'yo, wala, losing line ang manok niyan. So masakit kasi passion natin to, alagang-alaga natin ang mga manok natin, dinededicate na natin ang buhay natin sa pagbibreed, tapos kukutsain ka. Pero yun nga, ikukwento ko sa inyo ang mindset na nakapagpatawid sa akin para sa ma-overcome ang ganong mga karanasan. So, nakatulong dito ng malaking bagay ang panonood, pakikinig ko sa mga champion sa ibang larangan. So, ito, i-share ko sa inyo kung paano ko na-acquire ang ganitong mindset na ma-overcome lahat ng criticism, lahat ng mga challenges. Kasi, this is a mental game. Hindi lang ito money game, resources game, but it is also a mental game. So, kwento ko sa inyo, pag may mga world titles na labanan, mapa-sport man yan o kung ano pa man, halimbawa boxing, NBA, running o kung ano pa man na yung mga Olympic champions na sumasali. So tinitingnan ko sila kung sino pinakamaugong na sikat, football player, tennis player, si Tiger Woods sa golf. So, yung mga stories nila, pinapanood ko sa YouTube yan. Nakikinig ako ng mga podcast, pinapanood ko sa YouTube. Alam niyo yung tinitingnan ko doon? Kung ano yung mindset nila. Hindi yung pagkapanalo, kundi after nilang matalo. After nilang matalo. So, yung interview sa mga magagaling, pinakamagagaling sa buong mundo, try niyong panoorin. Pag natalo sila, hanapin yung interview after the fight. So, ang isasagot nila sa inyo, medyo sabihin nila medyo kulang sa preparation. Ang iba inaamin talaga nila ang error nila. Kulang sa preparation or is not yet time. I will go back again. I will come back again. So kumbaga, along those interviews, mapapanood nyo yung kung gaano katibay ang mindset nila, kung gaano katibay ang dibdib, ang damdamin nila na tanggapin lahat. And they will do everything what it takes to become a champion. So sa mga interview na yon, na-acquire ko ang ganitong mindset na wala na akong pakialam sa criticism. I just focus on my goal. So, kung sabi nga nila,
winners focus on winning, while the losers focus on winners. So, totoo po yan. It applies in all walks of life. So, ganun ko na-acquire ang mindset kung kaya hindi ako sumuko. So, hindi naging madali. Sabi ko sa inyo, 2 years. Talagang grabeng criticism, pero okay lang, hindi ako nawala ng loob. Kasi kilala ko ang manok ko, tinutuklas ko sila, alam ko ang potential ng manok ko. Sabi ko, hanggang may pera ako, hanggang kaya kong i-sustain ang farm, isusugal ko sa pagbibreed ang buhay ko. So, nagawa naman kasi nga, sabi ko nga sa inyo, since 2011, nanonood na ako sa World Slasher Cup. Actually, before pa 2011, nasa abroad ako, nagpapabili ako ng mga DVD or VCD pa noon na tape ng mga recorded copy ng World Slasher Cup. Pinapanood ko habang nasa abroad ako. Tinitingnan ko, what does it takes to win? Ano yung mga nananalong manok? Bakit nananalo ang manok? So, ito pa. Normally, sa ating mga magmamanok, pag may nag-champion ng malaking event, umuugong yan. So, ang tanong kaagad, sino ang nag-champion? Bruce Barnett, wow, bibili ako ng Bruce Barnett. Pero, kumbaga, sa atin, yung kaagad ang nasa isip natin kung anong sikat, kung anong trending, gusto natin magkaroon. Pero yung mga hardcore breeder na talaga nag-a-analyze, nag-iisip, ang tanong nila, sino ang nag-champion? Pangalawa, paanong nag-champion? So, this is very critical. Paanong nag-champion? Kasi unang-una, ang tanong kung paanong nag-champion, ano yung abilidad ng manok? Ano yung kakayahan ng manok? Ano yung pinakita ng manok? Ano ang karakteristik ng manok? Kasi, sa akin, ever since from the beginning, may mga fighting style, may mga manok ako na nai-impress talaga ako sa kilos. May mga multi-champion naman na hindi ako nai-impress sa kilos. So, kumbaga, kahit na talo ang isang manok, ang galing. Kaya lang, kumbaga, talagang naunahan siya ng fatal, pero yung galaw niya, talagang gustong-gusto ko. So, hinahanap ko ang breeder, hinahanap ko kung saan galing yung abilidad na yun. So, the same din pag nag-acquire tayo ng bloodline. Ano ang abilidad ng bloodline? Ano yung kakayahan niya? Ano yung kaya niyang iambag sa existing natin na breeding program? So, ganun ang nagiging trending. So, sino nag-champion, kailangan natin magkaroon ng ganong manok. So, pag nakakuha tayo ng manok, next year, ay hindi naman ito na-expect ko na palabas. Kasi nga, syempre, mahaba ang pinagdaanan ng breeder. So, since mahaba ang pinagdaanan ng breeder, pag binigyan niya sa iyo ang formula niya, swerte mo. Pag hindi, kailangan mong tuklasin. Pero kung mag-eksperimento ka naman na hindi lumabas ng katulad ng manok niya, ang manok mo, kumbaga, medyo may problema. Kasi, gumawa ka ng sarili mo. And yet, you are expecting the same result. So, kumbaga, di ba? So, ganun dapat. And then, sa industriya na to, sa larangan na to, kumbaga, you have to be deaf and blind sa criticism. Kailangan nakafocus ka lang anong pwede kong i-improve, anong goal natin ngayong taon, anong goal natin for the next 3 years, anong goal natin for the next 5 years. So, talagang dito sa atin, nakalista ko na yan sa whiteboard ko, kung anong goals ko for the next 5 years, for the next 10 years. And then, kung ano yung strategy, kung saan papunta yung farm, kung anong bloodline ang meron tayo, anong papadamihin, anong karakteristik ng bloodline ang focusan natin, katulad ngayon sa Bruce Barnett. So, nakafocus ako sa flight side. So, kasi talagang nandun natin nakita ang ability or yung characteristic niya na dominant, na kaya niyang iambag, na kaya niyang ibigay. So, the journey wasn't easy. So, nandoon yung mananakawan ka, nandoon yung mamamatay yung paborito mong broodcock, nandoon yung naghintay ako ng 2 taon para masabi ko sa sarili ko na nagawa ko ng paborito kong manok. Gustong-gusto ko tong particular na broodcock na ito. Paborito ko to, idol ko to. Di idol ko. Binread ko siya ngayon. Tapos nag-expo kami sa Cebu. Ipinatago ko ang manok kasi may bagyo. Hindi man dumating ang bagyo, patay yung paborito kong broodcock. Kasi nasuffocate, tinago nila kahit mainit na mainit ang araw. So, ibig sabihin, walang proper judgment ang mga tao. Sumusunod lang sa instruction pero walang proper judgment. Na ba't mo naman ipapasok ang manok sa bayong? Tirik na tirik ang araw, di ba? So, ako naman, as an owner, syempre, malayo ako, hindi ko nakikita ang sitwasyon. I have to secure.
I have to be sure. So, accident happens. Kumbaga, shit happens. Pero okay lang. So, I was heartbroken. Ito na ngayon. Nang lumabas ang mga anak ng papuro ko, kalahati straight com. So, kumbaga talagang hindi mo rin masasabi. Na akala mo yun na yun. So, those are the things na pinagdaanan ko. Tapos, minsan may nakakapasok na asong ligaw. Yung minamata ko, tinitingnan ko, tinatandaan ko na paborito kong manok, gagawin kong budstag, kinagat ng aso. So, kumbaga, it's never easy. Minsan, wala naman sa may malapit sa nyug yung manok. Pagbagsak ng nyug, yung pag-ricochet or pagbanda, tumama pa sa manok. So talagang grabe no. Ang dami nating pagdadaanan. So kumbaga hindi naging madali. So, pero yun nga, since nakafocus tayo sa pag-improve, sa pag-develop, nakafocus tayo hanggang sa makapag-produce tayo ng manok na gusto natin, nagawa natin mapalabas kung ano ang gusto natin. And yung nangyari nga na championship sa World Slasher Cup, it opened my eyes into a whole new dimension of breeding, na parang ay kaya naman pala, ay pwede naman palang gawin, hindi naman pala imposible. Mahirap siya pero hindi siya imposible, kaya naman palang gawin. So kailangan lang talaga nakafocus tayo. Ano ba yung hinahanap natin sa manok, kailangan maisulat natin So ako nagsusulat talaga ako. Sinusulat ko anong abilidad ng manok na to, anong gustong-gusto ko sa kanya. Kailangan malak ko ang ganitong ability, yung flight ability, yung airwolf ability, kailangan malak ko sa kanya yon. So talaga ina-identify ko yung tinitingnan ko, and then ina-assess ko isa-isa, magkakapatid, isa bang fighting style, isang ugali. So, kumbaga, ganun dapat kadetalye ang pag-analyze natin. Ganun dapat kadetalye ang pag-analyze natin. And then, malaking bagay din yung tamang connection. Mapunta ka sa tamang partners na walang inggitan, walang evil intentions. Kumbaga, magaan ang samahan. Magaan ang samahan. So, malaking bagay din yun. And, yun nga, most importantly, kung ano yung resulta sa scoreboard, yun ang pagbabasehan natin kung ano ang gagawin natin sa breeding. Kasi aaminin ko sa inyo, kabado din ako. May kaba din ako, takot din ako lumaban sa gitnaan dati. Kasi syempre idol ko silang lahat. So it will be the first time that my creation will be fighting against my idols. So kumbaga, parang feeling ko inferior ako, feeling ko hindi ko kaya to, parang mahihirapan ako nito. Kasi nahirapan ang manok ko nito kasi matagal na silang breeder. Kumbaga parang alam mo yun, yung tipong hindi buo ang loob mo kasi may takot, may kaba ka. Pero nung naitawid yun, ay, kaya naman pala. Ito pala ang kayang gawin. So parang, ang ibig kong sabihin, nililimitahan lang pala natin ang sarili natin. Yung pag-iisip natin, nililimitahan lang natin. And it's normal. Kasi, kumbaga, it is human nature. It is a human nature na talagang mag-develop ng fear or caution. So that is our body mechanism na mag-develop ng fear or caution sa unfamiliar territory. So katulad ng paglalaban sa World Slasher Cup sa Araneta. So talagang it's just a dream. And sabi ko nga nung nag-champion, parang ayoko na magising kung panaginip man to. Pero yun nga, nagawa, inaral natin kung anong naging advantage natin, and ngayon naisulat ko lahat yun, inisa-isa ko lahat ng factors, although syempre may kasamang swerte, but kumbaga generally sa akin yung swerte panghuli kong fina-factor in yan, panghuli yung factor in ko ng swerte. So kumbaga nabuo natin yung mga factors na nag-contribute kung bakit nanalo, kung bakit nag-champion. But the most important is your mindset as a breeder. So kumbaga, sabi ko nga, the first 3 years of your breeding will test your weakness, and the succeeding years it will test your strength. So talagang tandaan nyo yan, tandaan nyo guys. So maraming salamat. Magkita-kita ulit tayo sa elimination ng World Slasher Cup ngayong May 21, 2025. Maraming salamat po. Ipagdasal nyo na sana kapitan tayo ng konting swerte.